parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo, parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan, Yusek Claire? Bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung binanggit mo ng pahayag mo na sasayangin lang namin yung oras ng gobyerno. Ang Senado at Kamara ngayon ay nagtuturuan kung sino bang dawit o dito nga sa mga contractors na nakatanggap po ng mga pondo para po dito sa flood control project. Ito ngang si Senate President Cheese Escudero ay isa nga sa mga nasampulan dyan sa Senado na parang tinitira dahil nga isa daw sa mga top campaign donor niya noong 2022 election ay naging contractor din pala para sa ilang flood control projects na nabanggit din doon sa listahan na pinangalanan nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho ba ang masasabi po niyo dito? Well, kumbaga parang, again, balik tayo doon sa word na delikadesa, di ba? Conflict of interest. Ano lang propriety. Bakit sila nabibigyan ng, for some reason, bakit favored na contractor sila? Bakit paulit-ulit na sila nakakakuha? Isa lang yan because they know how to do special package. Kaya sabi ko nga sa iyo kanina, nung binanggit ko sa iyo yung percentage, talagang nakakalula talaga at because of that, nakukuha nila yung mga kontrata. No? Opo. Mayor, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pong panukala or gustong ipanukala itong si Senate President Cheese Escudero po na ipagbawal na sa mga public officials and mga kamag-anak hanggang 4th degree ata na makakuha ng kontrata, lalo na sa mga infra projects po. Anong nakikita nyo po rito? Una, uusad ba ito sa tingin nyo po? And malaking tulong po ba ito kung sakali pong umusad, Mayor? Well, napakagandang panukala yan. Kung talagang totoo, kung talagang genuine yung concern, napakaganda yan at malaking bagay yan. I just doubt kung papasa sa House of Representatives. Kasi nga, sabi nga natin, marami sila sa kanila involved dyan Kaya yung binanggit nga ni Senator Lacson na 67, ito lang yung identify talaga na directly talagang involved sila. Ay talagang meron silang kumpanya na hinahawakan construction company. Hindi ako masyadong optimistic na papasa. Pero kung maipapasa nila yan, napakaganda yan at malaking bagay yan. Significantly, it will have a positive impact on the quality of our projects and at the same time, addressing corruption pagdating sa construction ng mga flood control projects and all the other infrastructure projects for that matter. Opo, and nakikita nyo rin po ba, kasi nabanggit nyo kanina po na parang kayo pa yung parang nagiging kalaban nung naibulgar nyo ito kasi parang pinagsasabihan pa na dapat verified yan, ganito, ganyan. Pero yung atin pong gobyerno ba, lalo na yung Office of the President, mga sangay nito, sapat po ba yung kanilang kakayanan at yung resources nila para matumbok at malaman, ma-verify mismo nila kung totoo ba itong mga nababanggit po ninyo na katiwalian po, Mayor? Yes, very capable, Con. Galing na ako dyan Very capable ang ating ang Office of the President to organize the investigation.
Ang kailangan lang talaga, ma-identify talaga kung sino mag-imbestiga, sino ang lead agency. Pero wag yung mga pinanggalingan ng mga nasasangkot, no? O wag yung mga organization ng mga, wag sana yung, let us say, in terms of credibility nila at moral ascendancy, hindi naman pwede na House of Representatives ang mag-imbestiga. Hindi naman pwedeng DPWH ang nag-imbestiga. Kasi conflict of interest na kagad yan. Ano? Dapat an independent body to be headed probably by reputable individual, a former Chief Justice of the Supreme Court, tapos under sa kanya are the investigative agency. Kasi nga iba kasi kung meron kang investigator talaga na talagang trained investigator. Kasi yan ang trabaho nila, maghanap ng mga ebidensya. May trade craft yan, may skills yan, may talent yan. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na, hindi, abogado ako. Yes, abogado ka, pero hindi ka investigador. Iba ang investigador, ano? Kaya nga yung NBI, kita mo, di ba? National Bureau of Investigation. Kasi nga, in-emphasize nila yung word na investigation. Hindi naman lawyering ang pina-investigahan. Hindi mo pwedeng sabihin na, lawyer ako, investigador ako. No, you're not. Kakaiba ang investigation sa pagiging abogado. Pero magandang isang abogado na mag-investigation provided na trained na siya. May training siya. No? So kumbaga, Mayor, qualified kayo rito bilang dating general at nanguna sa maraming mga investigasyon po. Yes, Admar, kaya nga ako nagbo-volunteer, if you remember, no? This will divert me from my function as mayor, pero just to seek out the truth. Willing ako to head the investigation. Pero that will be up to the president. Kasi naman ang decision maker dyan. Kaya lang, nalulungkot lang talaga ako dun sa kan. Ako, apektado kami. I'm pretty sure ganun din ang sentiment ni Senator Lacson. Na parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo. Parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan, Yusek Claire? Bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung binanggit mo ng pahayag mo na sasayangin lang namin yung oras ng gobyerno. Please look at our background. And doon sa mga binanggit ko pa noon na mga corruption, meron bang pinabulaanan doon na hindi totoo? Diba? Kaya ako'y nakikiusap lang na please, huwag naman kayo maging sarcastic. Hindi po kami ang kaaway nyo rito. Kami po yung friendly force dito. Ang kaaway nyo po, yung mga kakilala nyo po dyan sa Kongreso. Yan po ang kaaway natin ngayon dito. At syempre, yung mga tiwaling official din dyan sa implementing agencies. Opo. Mayor, sa monitoring po ninyo or sa inyo pong sariling investigasyon, ito pong manumalyang mga flood control projects, ito po ba yung malimit na ini-insert lang sa atin pong budget? Kasi nabanggit din minsan ni DPWH Secretary Bunoan na wala silang sistema na ma-check talaga kung ano itong mga insertions. Nalalaman na lang nila na mayroong mga in-insert doon na wala doon sa original nila na suhestyon after na pong mapermahan ng Pangulo ang budget. Totoo naman yun. Totoo yung sinabi ni Secretary Bunoan. Kung titignan mo yung NEP noong 2025, lumalabas doon na ang hinihingi lang nila is around 800 billion plus. Kasi yun lang naman ang absorptive capacity nila. 800 billion plus. And then suddenly, after the BICAM, pero actually yung BICAM pa nga, okay pa yun eh. After the small BICAM, nakukunti na lang sila nag-usap-usap doon. Balita ko nga, tatatlo na lang sila nag-usap eh. Biglang nabago na. Diba? Nadagdagan na ng 214 billion. So doon pala makikita mo na paano naisingit to? Bakit mas marunong pa sila sa ahensya? Ang hiningi nga ng ahensya 800 plus, almost 900 billion. Patapos biglang nakialam itong mga kongresta na hindi naman sila talaga
involved sa mga dito sa field, sa local government. Hindi naman sila talaga involved yan, di ba? Kasi ang trabaho nila, pambabata sila eh. Bakit mas marunong pa sila at nagdagdag sila ng 214? Anong motive? Yun dami ang tanungin natin eh. Ano ba ang motive? In short, why did you do it? Yung question na why did you do it? Iisa lang yan, di ba? Pagkakaperahan lang yan. Sa totoo lang, ang motive lang dyan is pagkakaperahan namin to.